Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. Today is 3 September 2024. Nandito tayo sa ang aklat ng Mikas. Panimula. Pakisabayan ako ng basa para pare-pareho tayo dito matuto. Mas maganda yung kayo mismo ang magbasa ng Biblia guys kaysa yung i-feeding sa inyo kasi hindi nyo alam kung tama rin yung binabasa niya, diba? So, maganda yung kayo rin mismo ang magbasa ng Biblia. Okay, nandito na tayo sa panimula. Mikas, panimula. Si Propeta Mikas, kasabayan ni Isayas, ay mula sa isang nayon sa kaharian ng Juda. Naniniwala siya na malapit ng danasin ng Juda ang kapahamakan tulad ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Amos sa kaharian ng Israel. Dahil dito, paparusahan ng Diyos ang mga tao dahil sa di makatarungang gawain. Gayunman, ang pahayag ni Mikas ay nagtataglay ng higit na malinaw na palantandaan ng pag-asa para sa hinaharap. Kapansin-pansin ang mga bahaging naglalarawan sa pandaigdig na kapayapaan sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Chapter 4, verse 1-4. Ang propesiya tungkol sa isang dakilang haring bubuhat sa lahi ni David at maghahatid ng kapayapaan sa bansa, chapter 5 verse 2-4. Sa isang talata, chapter 6 verse 8, ibinigay ng may akda ang buod ng sinasabi ng mga propeta ng Israel. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Ayan guys, sa sumunod ka lang sa kay Father God, hindi kung sino-sinong dinodiyos nyo. Nakalagay, nilalaman, paghatol sa Israel at sa Juda, chapter 1, verse 1 to chapter 3, verse 12. Pagpapanumbalik at kapayapaan, chapter 4, verse 1 to chapter 5, verse 15. Pahayag ng babala at pag-asa, chapter 6, verse 1 to chapter 7, verse 20. So, ibig sabihin nito, ang Mikas is hanggang chapter 7, verse 20. Tama ba? And then, susunod, Nahum na siya. Okay. Mikas, chapter 1, verse 1. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pahayag ni Mikas na isang taga-Moreset noong panahon ng paghahari sa Juda ni Haring Jotam, Haring Ahaz at Haring Hezekias. Sinabi sa kanya, tatlong hari yung guys, yung nasasakop na, ibig sabihin, propeta si Mika sa ganyang time, sa time ni Haring Jotam, Haring Ahaz at Haring Hezekias. So, ilang taon siya? Sinabi sa kanya ni Yahweh ang mga pahayag tungkol sa Samaria at sa Jerusalem. Pagdadalamhati para sa Samaria at sa Jerusalem. Mikas chapter 1 verse 2, pakinggan ninyo ito mga bansa, kayong lahat ng naninirahan sa buong daigdig. Ang pahayag ng Panginoong Yahweh laban sa inyo ay pakinggan, siya ay nagsasalita buhat sa kanyang banal na templo. Pag sinabing guys, mga bansa, baka kasali na tayo dito. Kahit hindi binabanggit yung ating bansang Pilipinas. Okay, ulitin ko ha. Pakinggan, yung verse 2. Pakinggan ninyo ito mga bansa, kayong lahat ng nananirahan sa buong daigdig. So, kasali nga tayo guys. Ang pahayag ng Panginoong Yahweh laban sa inyo ay pakinggan, siya ay nagsasalita buhat sa kanyang banal na templo. Verse 3, lalabas si Yahweh mula sa kanyang dakong banal, bababa at maglalakad sa mga sagradong bundok. Verse 4, sa sandaling yapakan niya ang mga bundok, ang mga ito'y matutunaw, at ang mga libis ay mabibiyak na gaya ng kandilang nadarang sa init ng apoy, gaya ng tubig na aagos mula sa burol. Verse 5, ang lahat ng ito ay magaganap dahil sa pagsuway ng lahi ni Jacob dahil sa mga kasalanan ng sambahayan ni Israel. Sino ang dapat sisihin sa paghihimagsik ng Israel? Walang iba kundi ang Samaria. Sino ang sumamba
sa mga Diyos-Diyosan, walang iba kundi ang mga taga-Jerusalem. Tingnan mo lang yan guys, kasalanan nila tapos pati tayo madadamay. Talaga lang. Nakalagay, sino ang dapat sisihin sa paghihimagsik ng Israel? Walang iba kundi ang Samaria. Sino ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan? Walang iba kundi ang mga taga-Jerusalem. Huwag na kayo kasing sumamba sa mga Diyos-Diyosan para hindi maparusahan, pati kami nadadamay. Hindi naman tayo tiga roon. Okay, verse 6. Kaya't sinabi, ipanyan ko lang yun ha. Verse 6. Kaya't sinasabi ni Yahweh, gigibain ko ang Samaria at lubusang iguguho hanggang sa'y maging isang bunton ng lupa na angkop lamang pagtaniman ng ubas. Paguguhuin ko papunta sa libis ang kanyang mga bato at wawasakin ko ang kanyang mga pundasyon. Verse 7. Madudurog ang lahat ng imahin doon, masusunog ang lahat ng ibinabayad ng mga sumasamba roon. At ang mga Diyos-Diyosan doon ay mawawasak sapagkat ang mga ito'y bayad sa mga upahang babae na mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, kaya't iyon ay tatangayin ng kanilang mga kaaway. Verse 8. Dahil dito'y mamimighati ako at tatangis, lalakad akong hubad at nakayapak, mananaghoy akong gaya ng mga asong gubat at mananangis na tulad ng mga kwago. Pag ngayon ka naglakad ng hubad guys, huhulihin ka. Bawal kaya yan. Lalakad akong hubad at nakayapak, mananaghoy akong, kasi yung generation nila, iba sa generation natin. Kumbaga tayo kasi ngayon, ano na tayo, panahon na tayo ng, ano ba yun, millennial at, Gen Z. So, hindi, kumbaga sa guys, yung paglalakad ng hubad, kung saan nila pinapayagan ng araw, sa panahon natin ngayon, huhulihin ka syempre ng otoridad. Okay, Mikas chapter 1 verse 8. Dahil dito'y mamimighati ako at tatangis, lalakad akong hubad at nakayapak, mananaghoy akong gaya ng mga asong gubat at mananangis na tulad ng mga kwago. Verse 9. Sapagkat ang sugat ng Samaria ay hindi nagagaling, ito rin ay kakalat sa buong Juda papasok sa pinto ng Jerusalem na tirahan ng aking bayang pinili. Ang pagpasok ng mga kaaway sa Jerusalem. Mikas chapter 1 verse 10. Huwag ninyong ibalita sa Gat ang ating pagkatalo. Huwag ninyong ipakita sa kanya ang inyong pagtangis sa bayan ng Afra, kayo maglupasay. Sa bayan ng Afra kayo maglupasay. Verse 11. Mga taga-Safer, magpabihag kayo at hayaan ninyong kayo'y itapong nakahubad at kahiya ang kalagayan. Mga taga-Zaanan, huwag kayong umalis sa inyong lungsod sa pamimighati ng Bethzel. Malalaman ninyong hindi na ito maaaring pagkanlungan. Verse 12. Ang mga taga-Marot ay nababalisang hinihintay ang saklolo sapagkat malapit na sa Jerusalem ang kapahamakang ipinadala ni Yahweh. Verse 13. Kayang mga taga-Lakis, isingkaw. Anong isingkaw? Isingkaw ninyo sa mga karwahe ang mabibilis na kabayo sapagkat tinularan ninyo ang mga kasalanan ng Israel at kayo ang nag-akay upang magkasala ang Jerusalem. Verse 14. At ngayon mga taga-Juda, magpaalam na kayo sa bayan ng Moreset Gat, walang maaasahan tulong ang mga hari ng Israel mula sa bayan ng Akzib. Verse 15. Mga taga-Marisa, ipapasakop kayo ni Yahweh sa inyong kaaway, ang mga pinuno ng Israel ay tatakas at magtatayo sa yungib ng Adulam. Verse 16. Mga taga-Juda, gupitin ninyo ang inyong buhok. Mikas chapter 1 verse 16 guys. Mga taga-Juda, gupitin ninyo ang inyong buhok bilang pagluluksa sa mga anak ninyong minamahal. Ahitan ninyo ang inyong mga ulo gaya ng mga agila, sapagkat ang mga anak ninyo'y inagaw at dinalang bihag. Mikas chapter 2, sumpa sa mga mapang-api. Mikas chapter 2 verse 1, kakilakilabot ang mangyayari sa mga hindi na natutulog dahil sa pagbabalak ng kasamaan at maagang bumabangon,
upang agad itong isagawa sa sandaling magkaroon ng pagkakataon. Verse 2, kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito. Ito talagang ayoko nung kapanahonan nila, basta nilang sila nangangamkam ng lupa. Kasi sa panahon natin ngayon guys, dapat bayaran mo yung lupa kung gusto mong mapasa iyo. Bilhin mo. Huwag kang basta-basta mangangamkam, napakasama. Okay, verse 2. Kapag nagustuhan nila ang lupa ng may lupa, kinakamkam nila ito. Inaapi nila ang mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam ang kanilang mga ari-arian. Huwag gayahin yung ganyan. Basta nilang mangangamkam. Verse 3, kaya nga sinasabi ni Yahweh, paparusahan ko ang sambahayang ito at walang sinumang makakatakas dito. Hindi na kayo muling makapagmamataas pagkaraan ng araw ng inyong kapahamakan. Verse 4, sa araw na iyon ay kukuteain kayo ng inyong mga kaaway sa pamamagitan ng pag-awit tungkol sa inyong kasawian. Ganap na kaming nawasak, inalis na ni Yahweh ang aming karapatan sa mga lupaing bahagi ng aming sambahayan at pinaghati-hati ang mga ito sa mga bumihag sa amin. Verse 5, kaya't kapag dumating na ang panahong ibabalik na ni Yahweh ang lupain sa kanyang bayan, wala na kayong bahagi dito. Verse 6, sasabihin nila, huwag kang magpahayag, huwag mong ipahayag ang gayong mga bagay, hindi kami ilalagay ng Diyos sa kahihiyan. Verse 7, sa palagay mo ba'y hinahatulan ang sambayanan ng Israel? Ubos na ba ang pasensya ni Yahweh? Talaga bang magagawa niya iyon? Hindi ba't mabait siya sa mga gumagawa ng matuwid? Verse 8, sumagot si Yahweh, subalit sinasalakay ninyo na parang kaaway ang aking bayan. Nagsisiuwi sila mula sa digmaan na ang akalay ligtas sila sa kanilang bayan. Ngunit naroon pala kayo at naghihintay upang sila'y hubaran. Verse 9, itinaboy ninyo ang mga kababaihan ng aking bayan mula sa kanilang mga tahanang pinagyayaman. Lubusan ninyong pinagkait ang aking pagpapala sa kanilang mga anak. Verse 10, maghanda kayo at mamalis dito. Hindi naligtas ang dakong ito para sa inyo. Sinumpa na ng inyong mga kasalanan ang dakong ito at ito'y wawasakin. Verse 11, ang gusto nilang propeta ay iyong nagpapahayag ng kasinungalingan at pandaraya at nagsasabing, sasagana kayo sa alak. Verse 12, gayunman, darating ang panahon na kayong mga naiwan sa Israel ay titipunin ko. Pagsasama-samahin ko kayo tulad ng mga tupa sa kawan. Gaya ng pastulang puno ng mga tupa, ang inyong lupain ay mapupuno ng mga tao. Micah chapter 2 verse 13, magbubukas ang Diyos ng daan para sa kanila at palalayain sila mula sa kapagkabihag. Magtatakbuhan silang palabas sa mga pintuang lungsod at magiging malaya. Si Yahweh mismo ng kanilang hari ang sa kanila'y mangunguna. So hanggang dito na lang guys. Bye everyone. God bless.